ako na lang. Sige na, okay na. Uy, nga kung maulong. Naura man ang mas kita mga supporter uli ulaway. Dito, ma'am, dali. Oo, kanya mo. Ano ka maulong? Pero gidan doktor. Ayaw ka ulang. Ayaw ka ulang si doktor. Ha? Kasunod. Butan ka ni sir? Ma'am, bumoto ka. Okay. Kaya ka maulang ni sir, dili na siya. Dok, okay lang, Dok. Update ka, diri-diri to. Walang mensahe. Oo. Asong unsay pinaka-main nato nga i-topic. Wala, Dok, ang pagbisita ni Mudre o ang mensahe. Nag-live na siya, Ben. Wait lang, Ton. Apioy na lang itong yaging. Oh, election nga pasalamat then Tagalog na to. Sige, sir. Magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kababayan sa buong mundo. At ngayon, nandito tayo sa The Hague, Netherlands. At makapanayin po natin si Dr. Mata, ang senator ng midterm election. Although, hindi tayo pinalad, pero alam natin na ang buong sambayanan ay panalo po. Yes. Lalo na sa mga OFW, si Dr. Mata ay senador po siya ng mga OFW at mga supporters si Tatay Digong. Senator, kumusta po ang pagdating dito? Salamat. Dumating kami 2 days ago. Sa Amsterdam kami naka-check-in. So nag-travel muna dito and looking forward sa 31. Yes. Andito ako dahil invited ako ni VP Sara to be also a speaker for the 31 event natin. Nagpapasalamat ako talaga sa mga OFWs. Ang OFWs ang rason bakit ako napasok ng PDP laban. Tumakbo ako ng independent. Yes. On the belief na pwedeng masali kahit simpleng tao lang. Ang OFWs ang nag-invite sa akin sa Hong Kong. Pagdating sa Hong Kong, sabi ko nga ang request ko kay Senator Bong, kahit maano lang ako ni Tatay Digong, kahit sa private room lang, nasabihin niya ako yung doktor ni Kitty. Yun lang ang request ko. Si Tatay Digong, hindi niya sa private room in-announce. In-announce niya sa harap ng madlang people. Nasabi niya, isali to, doktor ito, taga Davao ito. So that changed everything. Napasok ako ng PDP, pero hindi ako biglang napasok dahil may process. Ang next na kapapasok na final talaga si Senator Robin Padilla. Ang sabi ni Senator, kilalang kilala ka pala sa labas sa OFWs. Kahit saan ako pumunta, si Doc Mata, Doc Marites, isalin nyo na dapat. So to make it very simple, dahil sa OFWs, ako po'y nasali sa PDP laban and that changed everything. Hindi man po ako nanalo, pero it has changed a lot of things. And God willing, depende na po kay Lord yan kung tayo po'y babalik sa 2028. Pero napakaganda na po yung foundation na nangyari. So yun po ang aking masasabi. At salamat po sa inyong lahat, sa inyong prayers. Para kay Tatay Digong, ako'y kasama ninyo. Naniniwala na mababalik po si Tatay Digong. Yes. Sir, may additional ka, sir. Sir, ano po yung mensahe ninyo para sa mga kababayan na talagang mahal na mahal kayo at binoto, talagang kinampaign kayo ng mga tao, sir? Ano po ang masasabi ninyo na hindi bumitiw sa inyo kahit hanggang sa dulo talaga? Ako'y nagpapasalamat dahil ako po'y simpleng tao lang na gusto kong i-prove na pwedeng simpleng tao ay magkaroon ng mark. Na-prove natin yun. Hindi man nanalo, pero ang layo ko kung sino man ako before, ang layo na nangyari ngayon. Meaning, in the future, hindi lang Mata ang pwedeng mapasok. Hindi lang parati mga old names lang, pabalik-balik, nakakabingi na, pero walang nangyayari. Maraming magagaling sa Pilipinas na mahal ang bansa natin. Itong napasok ko, hindi man ako nanalo, pero meron tayong nakitang ilaw na kailangan natin itong ipagpatuloy. Kaya sa mga hindi bumitiw, na dyan nagsuporta, kahit hindi pa tayo nagkamit before, sabi nyo, kailangan ng doktor ang Senado, tulungan si Dr. Mata, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Hindi ko po yan makakalimutan. Hindi man tayo nanalo, pero yung boto nyo, inaalagaan ko yan, nasa puso ko yan, nirerespeto ko yan. Kaya
si Lord ang bahala kung final decision on the next time, pero yung pagboto nyo, yun na po yung aking go signal na hindi ako dapat hihinto. Pero Doc, ano po yung comment ninyo? Kasi hindi lang po ang mga OFW ngayon at pati yung mga taga-Pilipinas, ang mga supporters po ninyo at ng PDP na nanawagan po sila ng manual counting. At yun po yung Duterte 7 ngayon na nagkakaisa at buong puso po silang sumusuporta. Ano po yung komento nyo doon? Ako, agree po ako sa dapat na mayroong recount. Allowed naman ng batas yan eh. Dapat hindi na yan pinapag-aawayan eh dahil nasa batas naman yan eh. So, para lang ma-clear up ang mga bagay-bagay, hindi kailangan na mapasok kami or anybody sa Duterte 7. Ang takot kasi namin itong 2028 elections. Because it's a major election, it's a shift. So, kailangan, ang COMELEC, we have to open everything up. Kasi kung walang mangyayari, wala tayong bibilangin ulit, parang status quo, pagdating ng doon pa tayo mag-aangal ng bilangan after 2028. Ngayon na natin gawin. Hindi ito laban ng Duterte 7 na sana maging senador kami. Laban ito ng katotohanan. Ngayon, kung wala ka namang fear na merong issue, may problem nangyari, ipa-recount nyo na lang. Yun na naman ang request eh. Para sa 2028, talagang confident ang lahat na yung boto natin ay mapapangalagaan. Hindi makukuha. May mga doubts po kasi eh. May mga doubts kasi. Hindi naman ako naghusga. Pero i-allow nila yon na magkaroon ng manual recount para po maging tahimik na at maging confident na in preparation for the 2028 election. Yes, Dr. Mata. Ako lang, Bisaya ka, sir. Bisaya. Bisaya lang ako kaning. Akong gusto nga kanang Smartmatic machine, walain na yan. Kasi ang nangyari ngayon, na hindi na nanalo ang Duterte team, maraming nagagalit. Dahil ang bumuto dito, nakalista na sila bago umalis. Yes. From Bundok to Philip Salvador. Yes. Bakit nanalo si Bungo, naman nanalo si Bato? Bakit tatlo lang ang lumabas? Correct. Kapag magbuto ang mga OFW, straight man yan. Correct. So I agree na kailangan natin ng recount para yung mga nasa isip ninyo ay talagang masiayos. No, sabihin natin na yan lang kasi ang sa isip mo, okay. Then recount. Wala naman kaya kayong kinakatakutan. So ipa-recount lang po. Yun ang ating request. Ako magsabi ako, hindi manalo si Kiko Pangalinan at saka si Lito Lapid ha. I'm just telling the truth. No. I respect that, ma'am. Kibuloy is the number one because I interview. I am Bekent. Anong yung Bekent? Naging known, familiar. Okay, yes, opo. Kasi sinabi ko, kung gusto ninyo maging ang Pilipinas maging Singapore, Yes. iboto ninyo si Kibuloy. Anuhin pa niya ang pira. True. Marami naman siyang pira. Ang binoto ninyo, tumanda na si Tito Suto. Walang nagawa. Paano umimprove ang Pilipinas kung ang manatili ay mga korupsyon? Kaya kailangan Hindi pa na sa mga pugo. Hindi mo akalain ang mga protector sa mga drugs, mga naka-uniform. Pamangkin ko, pulis. Hindi ko lang sabihin na Galit ka, ma'am? Galit ako. Kasi ang pamangkin ko takot. Kasi na-promote siya. Takot siya. Kasi agent siya sa drugs. Pinaaral ko pamangkin ko. Nilabas na yung emosyon niya, sir. Yes. Namatay ang mama niya sa heart. Dahil sa... Pero na-promote siya kaawa sa Panginoon kasi agent siya. Pero takot ako, sir. Baka maganon siya. Kasi kung sino yung agent sa drugs, papatayin sa Pilipinas. Hindi ako takot. Hindi ako mag-via Manila sa September. Okay na, Okay ma'am. na, ma'am? Takot Salamat, ako. ma'am. Salamat, ma'am. Takot ako sa Manila. Totoo lang yun. Cebu ako. Sige, ma'am. Thank you. Mabuhay ka, ma'am. Salamat kayo sa imong pagsagot, Doc, sir. Salamat kayo, ma'am. Okay. Salamat Pero kayo. nasaktan ako bakit hindi nanalo lahat ang Duterte 10. Okay. Salamat, Yan ma'am. ang- mga Okay, ma'am. panawagan ngayon ng mga OFW, yun, ang emosyon nila yun. Yes. Kasi Respeto expectation natin kasi yun. nila na- Respeto natin yun. Doc, ano po ang inasahan ng buong sambayanan sa May 31? Mula kay Dr. Mata. Well, ako po ay, on my personal, actually hindi ko pa alam yung kabuoang program. But for me, I'm very excited dahil ako po ay na-invite ni VP Sara dito. And to be invited by VP Sara, and that's the birthday of VP Sara as well. So, to be here to speak
to everyone, ako po'y excited na excited. So, hindi ko lang alam yung buong program and the other speakers, but yung excitement ko lang ang aking masabi na to meet all of you and to thank all of you. Kasi ang laki ng utang ng loob ko sa OFWs. At ko ni ulit-ulit yan. Hindi naging PDP laban si Dr. Mata kung hindi sa OFWs. Ito, ikwento ko na lang last. Sabi ko kay Ma'am Gemma sa Hong Kong, Ma'am, hindi ako PDP, Ma'am. Pag pumunta ako dyan, baka magtaka sila. Magpaalam ka sa PDP. Nagpaalam si Ma'am Gemma. Sabi ng PDP na desisyon na po na 9 lang. So, sabi nila, Dok, nag-meeting kami ulit. Sabi ng PDP, 9 lang sila. Pero kami kasi yung nag-organize. Kami ang mag-decide. Andyan ang PDP, andyan ka din. So, that's the OFW na talagang dahil sa inyo, napasok po ako. And touch po ako doon dahil nga sa amin vlog ni Erica, Mrs., nakilala nyo ako, nakilala nyo yung intentions namin. Kaya napakalaking tulong para sa amin, sa aming advocacy yun. Kaya utang ng loob ko po yun. Kabila ng basing campaign, Doc, at ngayon natapos na yung midterm election, ano po yung pinagkabisihan natin ngayon? Well, balik tayo sa ating practice as a doctor and back to sa ating social media, sa ating mga health topics, balik na naman. Siyempre, yung mga comedies namin, balik din naman. So, ako po ay hindi nasaktan talaga dahil sabi ko nga, itong takbo na ito, walang gastuhan ito. Although may gasto ang pamasahe. Siyempre, may pamasaheng gasto. Pero tarpaulins, billboards, wala eh. Excuse me. Kaya sabi ko, pag matalo ka, kung hindi ka gumasto, hindi masakit sa'yo. Ang nangyari, it's a good foundation na lang. Dok, inaasahan po ng buong sambayan na lalo na yung mga supporters mo ngayon na hindi pa tapos ang laban at inaasahan po nila sa 2028 na tatakbo kayo ulit bilang senador. Maasahan ba nila yan? Yung puso ko nandun na talaga. Pero yung sabi nga sa Bible, whatever you say, sorry, you say, if it's the will of the Lord pa rin. Kasi hindi natin alam ang lahat. But yung puso ko ay talagang nandyan dahil yung serbisyo na gusto kong ibigay ay hindi ko pa po nabigay. Ang sa akin lang, Doc, yung pag-reconcile ni Marcos, I have to against that. I respect that, Because ma'am. I cannot return the history to trusted the man. Marcos, BBM, they are not trusted. Kailangan kasi It yung is not beloved. It is not happen that I agree. ang Pilipino mamahalin siya. Sa ginawa niya ni Tatay Digong. dapat mag-effort siya na ibalik si Tatay Digong sa Pilipinas. Hindi naman natin sinasabing wala nang kasong gagawin. Ang akin, magpaalam sana sila dito na may korte naman, wala namang gera doon eh. Pwede bang ilipat na lang yung kaso? May lawyers tayo doon. Atin yun, Pilipino yun. Doon ilipat sa Pilipinas. I do believe that kind of effort, request from the Philippine government is already a sign na gusto na nila ng pagkakaisa. Pero kung sabing walang effort, That is only plastic. iba yung gawa, iba yung sinasabi. Wala nang maniwala ni BBM kasi sabi niya Interpol, tapos napadala si Tatay Digong. Sabi niya hindi niya wala siyang pakialam sa mga pagpa-ICC, pero napadala. Sino ang presidente? Tory is only waiting the command with the president. He is the high position. Wag mong lukuhin ang mga tao, kahit mga grade 1, maalam na nila na nobody can sending Tatay Digong here. The president! The money is by him. Tama, ma'am. The decision is by him. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. I'm Salamat, ma'am. I'm graduated in St. Peter's College, Secretariat. Ang mama ko ay nagbibintala ng isda. Pero nakita ko ang kahirapan. Pagmamahal, ma'am, sa Pilipino, nakikita namin sa'yo. Naramdaman ko ang gilgil ng asin, lagyan ng tubig at saka sili. Tapos mais ang kinakain namin. Sabi ko, pagtapos ko ng mag-publish ako sa picture ko, naminpal ko. Sa awa ng Panginoon, nag-asawa ako. Nag-asawa ko. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Nakatinambed. Wow. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ayun po mga kapartners, no, sa oras pong ito at napakalaking pribilehyo na nakausap at
makapanayan po natin ang senator ng bayan, ang future na senator natin sa 2028. Hindi man pinalad ngayong midterm election, pero inaasahan po ng buong sambayanan na sa 2028 ay talagang makakaupo na po si Senator Dr. Mata sa Senado. Maraming salamat, Salamat Doc, po. sa inyong oras at panahon. Thank you, thank you. Salamat, sir. Thank you, sir. Tubig, walang tubig dyan. Hindi laupan ako. Takbo ka next time. Salamat, ma'am. Ialis mo ang Smartmatic. Ay, Yan. Ibalik yung Yan, yung tama mga- yan. Thank you, thank you. Thank you. So, yun po mga kapartners, nakapanayam natin sa oras na ito ang isa sa mga senatorial candidate po ng PDP Laban, si Dr. Mata, Dr. Marites. Nandito po ngayon sa The Hague, Netherlands. At abangan po natin sa Saturday, marami pong mga kilalang personalidad na dadalo po sa rally na gagawin po sa Saturday, May 31. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang Pilipinas. Ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen News Correspondent, SMNI News. Ma'am. Alay pala tayo. Okay na? Ay, kasama lang natin kung gusto nila yan. Eh, ento na. Meron na tayo.